Okay, so gabi na naman. May mga gabi ba na gustong-gusto mong matulog pero sa totoo lamang hindi ka makatulog? Balisa ka, malikot pa rin ang takbo ng isip mo. Alam niyo, ang mundo po natin ay puno ng kaguluhan. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Marami po ang may takot, marami ang nangangamba, may alalahanin, may kabiguan, kalungkutan, depression, deadlines, and so many other things na gumugulo sa isipan ng tao. Matutulog na lang, hindi pa makatulog. Kailangan makapagpahinga pero hindi makapagpahinga. Dahil ang daming mga pumapasok sa kanilang isipan na gumugulo sa kanila. Ngayon na pag-aaralan po natin, I really hope and pray makakatulong po sa bawat isa sa atin. And this is titled, The Longing for Rest. Doon po sa Book of Psalm chapter 4 verse 8, it is written, In peace I will lie down and sleep. For you alone, O Lord, will keep me safe. Hindi po sinabi ni Haring David na siya pong sumulat nito na kapag nasolve na ang lahat ng problema ko, saka ako magpapahinga. Hindi niya rin po sinabi na kapag natalo ko na ang lahat ng kaaway ko, saka ako matutulog. Hindi po. Ang sinabi po niya, sa aking paghiga, nakakatulog ako ng mahimbing. Bakit? Dahil kilala po ni David ang Diyos na nag-iingat po sa kanya. So sa gabi pong ito, tinatawag po tayo ng Diyos na magpahinga sa kapayapaan ng kanyang presence. Hindi kapayapaan ay binibigay po ng mundo, kundi sa kapayapaan na galing po sa pagkilala at pagtitiwala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. So narito po ang point number 1, rest comes from trusting the God who is sovereign. Balikan po natin yung ating text, Psalm 4:8a. In peace, I will lie down and sleep. Ang Psalm 4 po ay awit ng pagtitiwala. Bagamat ito po ay sinulat sa panahong maaring ikabahala o ikabalisa po ni David. Nangyari po ito nang magrebelde ang kanyang anak na si Absalom. Gusto kasi nitong agawin ang trono ng kanyang ama. At kahit nanganib ang buhay po ni David, natagpuan niya ang kapayapaan mula po sa Diyos. Now, yung salita pong peace na ginamit po rito ay galing po sa Hebrew word na shalom, na ang ibig pong sabihin ay wholeness, completeness, and well-being, not just the absence of conflict. Naranasan po ni King David ang kapayapaan o shalom kahit magulo po ang kanyang situation, ang kanyang circumstance, dahil buo po ang kanyang tiwala sa Diyos. Alam po niyang kasama niya ang Diyos at alam niyang hindi natutulog ang Diyos. Okay. Now sa Psalm chapter 121 verse 4, nakasulat po, Indeed, He watches over Israel, never slumbers or sleeps. Hindi po siya naiidlip. Okay? Now, sa book of Isaiah naman, chapter 26, verse 3, it is written, You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Now, yung mga salita po ritong perfect peace, yan naman po ay mula sa Hebrew word na shalom, shalom, na ang ibig pong sabihin ay double portion of God's completeness for those who fix their minds on Him. Shalom, shalom. Sa panahon po ng kaguluhan, sa panahon na wala kang kontrol, magtiwala ka sa Diyos na kumokontrol sa lahat ng bagay at situation. Ang sabi po ni Charles Stanley, and I quote, Trusting God means looking beyond what we can see to what God sees. Ang pananampalataya po ay hindi sa pamamagitan ng paningin lamang. Ito po ay pagtitiwala sa hindi nakikitang kamay ng Diyos na gumagawa para sa atin pong kabutihan. Nagawa po ni King David na magpahinga at matulog ng mayroong kapayapaan dahil alam niyang controlled ng Diyos ang lahat po ng bagay. Now the question is, hirap ka bang makatulog sa gabi? Dahil ba sa problema sa financial? O problema ba sa pamilya? O problema ba sa kalusugan? O baka problema na rin sa ministry? Kapatid, kapag isinuko mo ang iyong mga alalahanin sa Diyos, bibigyan kanya ng kapahingahan at kapayapaan dahil siya makapangyarihan sa lahat. You see, trust turns panic into peace. Kaya doon po sa book of Matthew chapter 11 verse 28, Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Point number 2 po, rest comes from knowing the God who is our protector. Sa karugtong po ng Psalm chapter 4 verse 8, For you alone, O Lord, will keep me safe. Now, yung mga salita pong keep me safe, yan po ay galing sa Hebrew word na batak.
which means to trust, to feel secure, to be confident, to rest in safety. Ito po'y maihahambing sa batang mahimbing na natutulog sa bisig ng kanyang ama kahit na may kaguluhan sa kanyang paligid. Doon po sa Psalm chapter 3 verse 5 naman nakasulat po, I lay down and slept, yet I woke up in safety, for the Lord was watching over me. Now listen to this. Ang Psalm 3 po ay isang morning prayer. Nagising siyang ligtas. Ang Psalm 4 naman po ay isang evening prayer kung saan si David ay natulog at nagpahinga ng merong pong kapayapaan. At sa dalawang chapters po na ito, Psalm 3 at saka Psalm 4, makikita po natin ang rhythm of trust. Dahil alam po ni David na mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, binabantayan ng Diyos ang kanyang mga anak. Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Ang sabi nga po ni Max Lucado, and I quote, God's got this. You may feel out of control, but He never is. You see, ang Diyos po na nag-iingat kay David sa wilderness, at siya rin pong Diyos na nag-iingat sa ating weariness. Ang Diyos po ay hindi umiidlip o natutulog, kagaya po ng sinabi ko kanina. Hindi niya ipinipikit ang kanyang mga mata. Naalala ko po yung kwento tungkol po sa isang missionary na sakay po ng isang malaking bangka. Tila malabar ko na, sa gitna po ng malakas na bagyo. Habang nagpapanik po yung maraming pasahero, mahimbing na natutulog ang isang bata. Nang matapos na po yung bagyo, tinanong nila ang bata kung bakit hindi siya natakot at mahimbing pa siyang nakatulog. Alam niyo po ang sagot ng bata? Dahil tatay ko ang kapitan. So kapatid, kaibigan, kapwa, manggagawa, kung tatay natin sa langit ang kapitan ng ating buhay, makakatulog po tayo ng mahimbing sa gitna po ng pinakamalakas na bagyo ng buhay. Sa panahon po ng takot, tulad ng takot sa sakit, takot na maaaring giyerahin na tayo ng China, takot sa patuloy na pagtataas ng bilihin, takot na matanggal sa trabaho, o takot na baka malugi ang negosyo, takot na baka hindi makapagpatuloy ng pag-aaral ang isang estudyante, ang pagtitiwala po natin na hindi dapat nakasalalay sa mga politiko o pera, kundi po sa protective power ng Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Point number 3. Rest comes from belonging to the God who provides peace through Christ. Ang katotohanan po, ang kapayapaang nakamit po ni David ay anino lamang yan, shadow lamang yan, ng lalong higit na kapayapaan na meron po tayo kay Jesus Christ our Lord. Doon po sa John chapter 14 verse 27, ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga disciples, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Now, nang sabihin po ito ni Jesus, siya po'y patungo na sa cross. Nag-alok siya ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng pag-alis ng kaguluhan, kundi sa pamamagitan ng pagtatagumpay niya dito sa cross. Ang kapayapaan po ng mundo ay nakadepende po sa circumstances. Ngunit ang kapayapaan po ni Kristo ay nakadepende po sa kanyang presence. Si Tim Keller, once upon a time, said this, the peace of God is not the absence of fear. It is, in fact, His presence in the midst of fear. Sa pamamagitan po ng cross, ipinagkasundo ni Kristo ang makasalanang tao sa banal na Diyos. Doon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, it is written, For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Ang pangalan pong Yeshua ay Jesus. Ito po'y nangangahulugang the Lord saves. Ang tunay po na kapayapaan o shalom shalom ay mararanasan lamang sa pamamagitan po ng kaligtasang si Jesus lamang ang bukod tanging makapagbibigay. Meron pong isang lalaki ang bumili ng mamahaling relo. Ngunit makalipas lang po ng ilang araw, tumigil po ang relo. Sinubukan niya po itong gawin, pero nabigo siya. So naisipan niyang balik po ito sa may-ari ng pinagbilhan niya. So tiningnan po ito ng may-ari. May pinihit lamang siyang maliit na spring at tumakbo na pong muli ang relo. Anong point? Kapatid kaibigan, kapag hindi ka mapakali, pag ikaw ay balisa at gulong-gulo ang puso't isipan mo, ang tanging makakapag-restore at makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan ay walang iba kundi ang Diyos na lumikha sa iyo.
Hindi mo kakayaning magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan lamang ng meditation o ng money o pera o modern day therapy. Hindi po. Because you see, again, peace is a person and his name is Jesus, our Prince of Peace. Point number 4. Rest comes from surrendering to the God who rules our tomorrows. Again, ang sabi po ni David sa Psalm chapter 4 verse 8, in peace I will lie down and sleep. Ngayon, ito po ay isang act of surrender. Pinili po ni David magpahinga dahil nagtitiwala siya sa Diyos na may kontrol nga po ng kanyang future, ng kanyang kinabukasan. Nawa po ang mindset na ito ni David ay maging mindset din po nating lahat. Ang paalala naman po sa atin ni Apostle Paul, maging sa mga Christian sa Philippi, originally, ay ito na mababasa po natin sa Book of Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Listen to this. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Isinulat po ito ni Paul habang siya po'y nakabilanggo. Nasa loob po siya ng kulungan. Ganun pa man, alam niya kung ano ang tunay na ibig sabihin po ng kapayapaan. Why? Because peace is not found in a place, kagaya po ng bilangguan. Actually, ang peace is found in a person. Ito po ang pagkakaalam ni Apostle Paul. And that person, of course, is, again, Jesus Christ, his Lord, our Lord and personal Savior. Now, always remember this po, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Kapag nakita po natin ang ating kapahingahan sa Diyos, then we can reflect His glory to a weary world. Ibinubulong ng worry o pag-aalala sa atin ha, ikaw ang may control. Idinideklara naman po ng pananampalataya ng ating faith, God is in control. Sa tuwing pinipili mo, kapatid, ang prayer over panic, gratitude over grumbling, faith over fear, idinideclare mo sa buong mundo na si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay. Ang pinakamalaking kawalan po ng kapayapaan ay hindi po financial, hindi po emotional, hindi po relational. Ito po ay spiritual. Inilalayo tayo ng kasalanan sa Diyos at mananatili po tayong naguguluhan at hindi mapapakali hanggat hindi natin kinikilala ang Diyos. Tandaan po natin na nasa Kanya ang atin pong kapahingahan at kapayapaan. Doon po sa Book of Romans chapter 5 verse 1, it is written, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Sa cross po, inako ni Jesus ang ating kasalanan, ang ating kahiyan, at ang ating pong kahatulan o kaparusahan. Namatay po siya para i-reconcile tayo sa Diyos. Ang kanyang resurrection ang nag-declare ng tagumpay laban sa kamatayan at ito po ay nag-aalok ng kapayapaan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. So lagi po natin itong tatandaan. Peace is not the absence of problems, it is the presence of Christ in you. Kapatid, saan o kanino mo hinahanap ang iyong kapayapaan? Ang mahimbing na tulog at kapahingahan ay hindi mararanasan ng isang pusong nag-aalala, nagugulumihanan. Kaya napakahalaga pong isuko at ipagkatiwala mo ang iyong buhay kay Jesus ng buong buo. Sa gabi pong ito, inaanyayahan po tayo ng Diyos na isuko sa Kanya ang ating mga kasalanan, ang ating mga alalahanin, upang matanggap po natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Marami sa atin, I suppose, nagsasabing, ako'y isa ng mananampalataya. Pero naguguluhan ka pa rin pagka minsan magkaroon ka ng mga pagsubok, mga struggles, mga problema, parang hindi ka na makatulog, wala ka ng kapayapaan, hindi ka na nakakapagpahinga. Kaya minsan, pagdating ng Sunday morning, dahil sa kinulang ka na ng tulog, lumiliban ka na. Wala kang kapayapaan. So ang payo ko, isuko mo na ang lahat ng iyong mga kabigatan sa Diyos bago ka matulog. At simulan mo ang umaga ng may pagpapasalamat at pagtitiwala sa Kanya. Inuulit ko po, peace is not found in possessions, in progress,
or even people. It is found in the presence of Jesus, our Prince of Peace. Siya po ang ating ultimate source of peace. Pakalmahin nawa ng Holy Spirit ang iyong puso sa gabing ito. Sa gabi-gabi, araw-araw, bantayan ng salita ng Diyos ang iyong isip at pagarian ng Panginoong Hesus ang iyong buhay. Magtatapos po ako sa verse na ito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Now may the Lord of peace himself give you his peace at all times and in every situation. The Lord be with you. Nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral.